The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. As Jesus passed by, he saw a man blind from birth. He spat on the ground and made clay with the saliva and smeared the clay on his eyes and said to him, "Go, wash in the pool of Siloam," which means sent. So he went and washed and came back able to see. His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar said, "Isn't this the one who used to sit and beg?" Some said, "It is." But others said, "No, he just looks like him." He said, "I am." They brought the one who was once blind to the Pharisees. Now Jesus had made clay and opened his eyes on the Sabbath. So then the Pharisees also asked him how he was able to see. He said to them, "He put clay on my eyes and I washed, and now I can see." So some of the Pharisees said, "This man is not from God, because he does not keep the Sabbath." But others said, "How can a sinful man do such signs?" And there was a division among them. So they said to the blind man again, "What do you have to say about him, since he opened your eyes?" He said, "He is a prophet." They answered and said to him, "You were born totally in sin, and are you trying to teach us?" Then they threw him out. When Jesus heard that they had thrown him out, he found him and said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered and said, "Who is he, sir, that I may believe in him?" Jesus said to him, "You have seen him, and the one speaking with you is he." He said, "I do believe, Lord." And he worshiped him. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi kong personal na pagpupugay sa inyo. Marami pong salamat sa sakripisyo ninyo. Salamat na rin sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, police, navy, sundalo. Salamat po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang tawag po sa linggong ito ay Laetare Sunday. Ang ibig sabihin ng Laetare, rejoice! Linggo ng kagalakan sa liturya ng simbahan. Bakit? Sapagkat malapit na ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pinakamahalagang pundasyon ng ating pananampalataya at ng ating simbahan, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ni San Pablo, kung hindi nangyari, walang kwenta ang pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. Kaya naggagalak tayo. Now, siguro po, mag-a-agree naman kayo sa akin na ang kagalakan natin, tulad ng ibang mga damdamin o emosyon natin, ay nakasalalay din sa nakikita natin. Kapag maganda ang nakikita natin, kapag kaaya-aya, kapag nakatutuwa, naggagalak tayo. Conversely, kapag nakasusura, pangit yung nakikita natin, nakalulungkot yung nakikita natin, nawawala ang kagalakan natin. Bad trip naman, no? KJ naman, no? Something like that, ang nagiging reaksyon natin. Kaya, napaka-importante na laging maganda ang nakikita natin para manatili ang kagalakan natin. Dito po natin maintindihan ang ginagawa ng ibang mga Pilipino ngayon sa nakikita nilang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi maganda sa mata yan. Nakalulungkot yan, nakasusunod, nakaiinis yan, nakatatakot yan. Nakawawala ng kagalakan yan. Kung yung mga sasakyan nga daw po hinihimatay pag nasa gasolinahan. Nag-jam. Sorry. Okay na anak, don't worry.
Di ba nakakita na kayo noon? Inihimatay daw yung sasakyan pag nasa gasolinahan. Sa taas ng presyo ng gasolina. Kaya ang ginagawa ng ibang mga Pilipino, ng mga netizen, pinapaganda yung nakikita. Halimbawa, pinipicturan yung karatula, yung presyo, 92, 93. Di ba? Puro line of 9. Tapos ini-imagine nila, grado nila. Ay, maganda. Kung grade nila. Lalo na kung dati puro line of 7 sila. Yung iba naman, nagdadala ng maleta, ng bag. Parang magta-travel, parang galing ng eroplano. Pupunta lang pala sa gasolinahan. At ang peg ay mag-travel sa mahal na lugar. Yun din ang ginagawa ng ibang nagpapakuwang parang nagde-date sa gasolinahan. Kasi parang nag-fine dining ka nga naman sa mahal ng presyo ng gasolina. Ang Pilipino talaga, mapaganda lang, sumaya lang. Pero alam na natin, panandalian lamang ang sayang yan dahil makikita at makikita pa rin natin ang realidad o katotohanan. Yan po ang dahilan kung bakit ang dapat na lagi nating pinaiiral ay yung mata ng pananampalataya natin, eyes of faith. Pag sinabing eyes of faith, ito yung pagtingin sa mga bagay sa buhay natin kung papaanong ito'y tinitingnan ng Panginoon natin. Wala namang nakikitang pangit ang Diyos eh. Don't get it wrong. Siyempre, yung mga nangyayari ngayong mga problema, pangit yun. Pero hindi kasi yun ang katapusan sa Panginoon. Para sa Kanya, kahit gaano pa kapangit yan, pwede pa rin magtapos ng maganda yan. Yan ang ating pagdiriwang. Kamatayan ni Jesus. Pero hindi nagtapos sa kamatayan. Nagtapos sa muling pagkabuhay. Kaya yung pagtingin sa mga bagay-bagay in the eyes of faith, kung tayo sumasampalataya talaga sa kapangyarihan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, pwede nating makita ang mga hindi nakikita ng ating mga mata. Nasabi nga ni St. Paul sa 2 Corinthians ay mas mahalaga. Therefore, we fix our eyes nga daw on the unseen and not on the seen. Sapagkat yung seen, temporal. Yung unseen, eternal. Yung mga magagandang nakikita natin, lilipas yan. Gayon din yung mga pangit na nakikita natin. Pero ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, hindi kailanman mawawala yan. And so if we look at things in the eyes of faith, yan ang ating makikita. Yung mas mahalaga kaysa sa nakikita ng ating mga mata. Yan po ang makikita nating nangyari sa ating unang pagbasa. O hindi ba't nakita ng Diyos kay David ang hindi nakita ng iba kahit ng kanyang sariling pamilya? Imagine po ninyo, tinipon ng kanyang ama ang lahat ng mga anak niya liban sa kanya. Parang hindi man lang siya nagulat nang naghanap si Samuel. Wala ka na bang ibang anak? At nang ma-recall niya, anong sabi niya? Yung pinakabata, yung tagapag-alaga ng tupa, hindi man lang niya pinangalanan ng bunso niya. Ang kanyang naging reaksyon ay hindi, ay oo nga pala. Nako, kayo naman, ba't hindi nyo sinabi? Wala dito si bunso. Si David. Hindi ganun eh. May isa pa, yung pinakabata, yung tagapag-alaga ng aking tupa. Alam po ninyo yung mga tagapag-alaga ng tupa, yun yung mga alila. Dahil hindi naman sila mayaman, si David ang ginawa nilang alila. Gaano kahirap yon? Hindi makita ang halaga mo ng mismong pamilya mo? Kaya nga may hugot kahit papaano si David nang isulat niya yung salmong ito. Though my father and my mother forsake me, the Lord will receive me. Itakwil man ako ng tatay ko, itakwil man ako ng nanay ko, aalagaan ako ng Panginoon ko. May hugot eh. So nakita ng Diyos kay David ang hindi nakita ng iba. Ganon din sa Ebanghelyo. Hindi nakita ng lahat ng tauhan dito liban kay Kristo ang halaga nung lalaking ipinanganak na bulag. Sipin po ninyo, hindi siya nakilala ng kanyang mga kapitbahay, maging ng mga nakakakita na sa kanya habang namamalimos siya. Isipin nga nyo yon. Gumaling lang naman siya, nakakakita na siya. Wala namang nabago sa mukha niya. Yun pa rin, ang itsura niya. Bakit nagtatalo-talo sila? Yan nga ba yun? Hindi kamukha lang. Hindi kamukha lang. Ibig sabihin, hindi nila siya pinapansin. Parang wala lang siya. Nobody. Walang halaga. Yun din ang tingin sa kanya ng mga Pariseo. Kaya nga kahit tinatanong siya, sumasagot naman siya, pinapakinggan siya. Hindi! Ano ba't ikaw pang magtuturo sa amin? Pinanganak ang bulag? Pinanganak ang makasalanan? Yun ang sabi nila. But God saw in him a heart that was open to His light.
as he saw in David a heart after his own heart. Buti na lamang ang Diyos. Nakikita niya ang halaga ng bawat tao. Isipin po ninyo kung magiging ganito ang paningin natin sa lahat ng tao. If we'll go beyond appearances, even beyond their mistakes, their flaws, hindi kaya tayo mamuhay ng masaya? Kasi hindi na tayo manghuhusga. Hindi na tayo ma-focus lagi sa buhay ng iba. Ma-focus man tayo sa buhay ng iba. Kung titingnan natin sila sa mga mata ng Diyos, makakakita tayo ng saving factor sa buhay nila, ng magandang katangian nila. Makita man natin ang kamalian nila, makakakita tayo ng pag-asa na sila'y makapagbabago pa. Ganon tumingin ng Diyos. Kung ganon ang magiging tingin natin sa kapwa natin, hindi kaya tayo maging masaya? Kasi hindi na tayo manghuhusga. Sinisigurado ko po sa inyo, marami sa mga masasayang tao, ang iniisip lang, ano yung buhay nila, paano i-improve yung buhay nila. Marami sa mga taong hindi masaya, walang inaatupag kundi buhay ng iba. Kasi when you're judging a person, there is a strong dissatisfaction. Itong loko to, napakano nito. May strong dissatisfaction at walang kaligayahan doon. Nakapapangit pa yon. Sabi nga ng isang quote, walang pangit sa pagiging mataba, sa pagiging mapanghusga meron. Let us look in the eyes of God. Isipin po ninyo, kung ganito rin ang magiging tingin natin sa mga pangit na nangyayari sa atin. Sige, eyes of God, eyes of faith. Ituturing kaya natin na yung pangit na nangyayari sa atin, nagkasakit ka ng malubha, matindi ang problema sa kalusugan, sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, ituturing kaya natin yun ay hopeless na if we look at it in the eyes of God? I don't think so. Kasi kung babasahin po ninyo yung longer form, shorter form yung binasa natin. Yung longer form ng Ebanghelyo, itatanong ng mga disipulo kay Kristo, bakit siya nabulag since birth? Pinarurusahan siya, no? Makasalanan siya? Hindi! Sabi ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Bakit siya pinanganak na bulag? Upang mahayag sa kanyang buhay ang kapangyarihan ng Diyos. So walang dead end kay Jesus. Kahit yung pagkabulag, nung lalaki dito, maghahayag ng kapangyarihan niya. Kaya kung titingnan natin ang mga pangit na nangyayari sa atin, sa mata ng pananampalataya natin, we will say, hindi ganito. Hindi sa kalungkutan, hindi sa kahiyan, hindi sa pagkatalo, matatapos ang buhay ko. Nangyari ito upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, pero kaya niyang gamitin yung nararamdaman ko ngayon para sa isang bagay na magdudulot sa akin ng kabutihan at sa pamilya ko pagdating ng panahon. Hindi kaya tayo maging masaya pag gano'n. Hindi naman siyempre tatawa, laki ng problema, tatawa ka. Pero nandun yung pagiging kalmado sa gitna ng problema. Parang ganito lang, yung mga mahilig sumakay ng roller coaster, yung talagang matitindi yung loop. Ayoko niyan, ayoko. Kahit tawasin mo, kundi ako sasakay dyan. Pero kaya yung mga matatapang sa inyo, di ba pag sakay nyo, nandun pa rin yung takot nyo. Kaya nga, Pero, di ba, ano ba, natatakot ka ba o natutuwa? O pareho? Pareho, Father. Kasi kahit natatakot ako, natutuwa ako kasi alam ko safe ako. Yun yung tao na kahit matindi ang problema, tinitingnan ito sa mata ng pananampalataya, kaya to. Kasi wala namang imposible sa Diyos. Makapangyarihan ng Diyos, mas makapangyarihan siya kaysa problema ko. Ganon. Kaya lang, kailangan nating ibukas ang mata ng ating pananampalataya. Kailangan nating sumampalataya. At tulad nung nangyari kay Hagar at Ishmael, napunta sila sa gitna ng disyerto, wala silang makain, wala silang mainom. Mamamatay sila sa uhaw. Lugmok na lugmok si Hagar. Nagdasal siya. And then God opened her eyes. Nakita niya may balon. O yun, nakainom na sila. Si Elisha at ang sekretary niya, ang servant niya, napaligiran si Elisha at ang sekretary niya ng daan-daang makapangyarihan hukbo with their chariots and horses. Dalawa lang sila, pinaligiran sila ng magkasamang puwersa ng Amerika at Iran at Israel pa. Parang ganun talaga. Walang biro yon. Dalawa lang sila, ha? So pag gising nung sekretary ni Elisha, naku po, bossing, ano gagawin natin? You're dead. Patay na tayo. Napakarami. Dalawa lang sila. At wala pa silang sandata. Hindi pa sila marunong magdigma. Imagine that. Ano sabi ni Elisha sa kanyang sekretary? Huwag nga mag-alala. Mas malakas ang puwersa dyan nang hindi natin nakikita. Oo. At pinagdasal ni Elisha ang kanyang sekretary. And his eyes were open. Nakita niya.
Yung mga hukbong nakapaligid sa kanila, napapaligiran din ng doble, ng bilang at malalakas na mga anghel ng kalangitan. Yung dalawang alagad papuntang Emmaus, di ba? Lugmok na lugmok sila. Pero nang ibukas ni Jesus ang mata ng pananampalataya nila, kaya pala ganun ang pakiramdam natin. Nakausap natin siya, siya pala yun. Kahit anong problema, nalampasan kapag binubukas ang mata ng pananampalataya. Pero sana napo ninyo ang pinaka-common denominator ng lahat ng example na sinabi ko. Nandun lang din yung balon. Nandun lang din yung hukbo ng mga anghel. Nandun lang din si Jesus. So ibig sabihin, all the while, nandun yung tulong. Hindi lang natin makita. Dahil sarado ang mata ng ating pananampalataya. Na-experience yun na po siguro yung nasabihan kayo ng, bulag ka ba? Ayan o. Ayan o. Hindi ba nakita? Bulag ka. Kailan nangyayari sa atin yon? Kapag iba yung focus ng paningin natin, yung bagay palang hinahanap natin, nandoon na sa harap natin. Hindi natin napapansin kasi iba ang focus natin. Yun din ang nangyayari kapag ang focus natin ay problema natin. Hindi natin nakikita ang mga tulong na ibinibigay at ibibigay pa ng Panginoon natin. Puro tayo reklamo. Hindi naman kikilos ang Diyos dahil sa ating reklamo. Kikilos ang Diyos dahil sa ating pananampalataya. Kaya kapag may hinahanap tayo na hindi natin nakikita, ano sinasabi sa atin? Puro bibig mo ang ginagamit mo. Gamitin mo mata mo. Parang sinasabi rin sa atin ng Panginoon, wag kang puro reklamo. Gamitin mo ang pananampalataya para makita mo ang tulong ko sa iyo. Kapag ganun ang pagtingin natin, I assure you mga kapatid, masusustain ang kagalakan natin. Kasi makikita natin na kahit sa mga pangit na ating makikita, lulutang pa rin ang maganda. Dahil ang Diyos ay hindi magpapapaya talaga. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo. diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, ang sabi dito sa gospel reading, when as Jesus, as you pass by and you saw a blind man, nang makita mo, doon na nagsimula ang kagalingan ng tao. Alam ko, nakikita mo ang pinagdaraanan ko, ang kinatatakot ko, ang ikinalulungkot ko. Nakikita mo ang pinagdaraanan ko at hindi mo ko tinitikis. Alam kong may ginagawa ka. Kaya yun ang sasampalatayanan ko. Paiiralin ko ang mata ng pananampalataya ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na panindigan ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Nakikita mo ko. Kung lalapit ka kay Jesus at hindi mo ako tinitikis, alam kong may ginagawa kang paraan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dahil kumikilos ang Diyos. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit ka, kay Jesus,
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. brothers and sisters, today the Lord Jesus reveals himself as the light of the world. Let us pray to the Father for the grace to follow him, so that we may have the light of life, as we say, Father, guide us with your light. Father, guide us with your light. May Pope Leo, bishops, priests, deacons, and lay ministers preach and give witness to the gospel, the light that shines in the darkness of sin and unbelief. We pray. Father, guide us with your light. May the light of truth, justice, and compassion enlighten national, local, and world leaders, that people may walk in the way of peace and brotherhood. We pray. Father, guide us with your light. May missionaries bring the joy of the gospel to those who have not yet believed in Christ, so that all may be part of the community of God's beloved children. We pray. Father, guide us with your light. May all those who are deprived of light find help for their physical restoration and spiritual enlightenment, so that they may enjoy the beauty of God's creation and the beauty of life. We pray. Father, guide us with your light. May those who have closed their eyes in death awaken to the light of eternal life. We pray. Father, guide us with your light. Let us pray for the urgent concern of our community and our personal intentions. We pray. Father, guide us with your light. You are our light, loving Father. Help us then become mirrors of yourself, of your life and love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Offertory. Kunin mo, Diyos, sa tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at tugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. At lubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, sa tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming
bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo. Magiging katawan at dugo mo. Magutos ka, Panginoon ko, nagling tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako. Sa wakas matulad sa'yo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo. Magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa'yo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo. Magiging katawan at dugo mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo. Magiging katawan at dugo mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig. Sa'yo, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa gitna ng kahirapan,
dama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Ang ngalan mo nasa isip, umagat na ang dilim. Panginoon, aking sinisikap, na utos mo'y laging sundin. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord, as we offer this bread and as we bring you this wine. Bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We place before you with joy these offerings, which bring eternal remedy, O Lord, praying that we may both faithfully revere them and present them to you as is fitting for the salvation of the world, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just.
It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord, by the mystery of the Incarnation, He has led the human race that walk in darkness into the radiance of the faith, and has brought those born in slavery to ancient sin through the waters of regeneration to make them your adopted children. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration. And we, with all the hosts of angels, cry out and without end acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.